So, bago po ako magsisimula, let us review yung nakaraan po, no? Na kung saan pinag-aralan po natin yung background o yung introduction sa Nehemiah. At sila po, before pa, sinabihan ng Panginoon no, sa Deuteronomy chapter 4 verses 25 to 28 na kung sila ay magiging disobedient at hindi sila susunod, na magkakaroon ng tinatawag na consequence sa kanilang tinatawag na disobedience. At nangyari nga po yon na kung saan they don't observe yung Sabbath, even yung pagbibigay sa lupa na pagpapahingahin, at dahil dito na expel po sila no, sa land ng 70 years because they did not give rest to the land for 490 years. At sinabi ng Panginoon no, sa Deuteronomy chapter 4 verses 29 to 31 na kung sila ay tatawag ulit sa Panginoon, ibabalik sila ng Diyos sa lupain na kanyang ibinigay sa kanila. At ito nga yung sinabi ni Jeremiah na kung saan pagkatapos ng 70 years, God will going to bring them back again. Sabi ng Panginoon, for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you and give you hope and a future. So Jeremiah 29 verse 11. At nangyari nga po yun na kung saan yung unang wave ng bumalik ay yung sa Ezra chapter 1 verses 1 to 6 na pinangunahan ni Zerubbabel. Then yung second wave ay yung sa Ezra chapter 7 verses 10 na pinangunahan naman ni Ezra, no, the priest. So yung pagpunta doon ni Zerubbabel, sinetap nila yung temple. Then yung pagpunta ni Ezra, tinuruan niya yung mga tao no, regarding the law. At itong third wave bali, ito yung sa Nehemiah no, na kung saan he inquired yung I should say mga galing doon at nangyari nga no na he was moved. At ito ngayon pong ating pong pag-aaralan ngayon no, we will start in Nehemiah chapter 1. Sabi po dito no, let me read yung verses 1 to 4 no. Nehemiah chapter 1 verses 1 to 4. Sabi dito, the words of Nehemiah the son of Hakaliah, in the month Kislev, in the 20th year, while I was in Susa, the palace, Hanani, one of my relatives, and some men of Judah arrived. So I asked them concerning the returning Jews who had been in captivity and concerning Jerusalem. They said to me, the remnant that returned from captivity is there in the province, enduring great affliction and reproach. Also, the wall of Jerusalem remains broken down, and its gates have been burned with fire. So verse 4, when I heard this word, I sat down and wept and mourned 4 days. Then I fasted and prayed before the God of heaven. So, bali, ito po yung ating papag-aralan, no, yung nasa verse 4. But before coming to that, let me clarify yung mga ilang bagay, no. So, nalaman natin yung pangalan ni Nehemiah, it means God's comfort. So, ito po yung sinabi ni Jesus, no, similar do sa John, sinabi ni Jesus sa John 14:16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So kaya nga yung word na Nehemiah, no, God's comfort. So it's a picture of the Holy Spirit, na kung saan the Holy Spirit come alongside. At siya yung picture ni Nehemiah na kung saan, kung si Nehemiah nga ay nag-build ng tinatawag na broken wall, the Holy Spirit is building naman yung ating character, no? The broken character. The Holy Spirit is the one who build dito sa ating mga buhay. So, ayan po bali. Then, sabi nga nun, in the month of Kislev. So, yung month ng Kislev, ito po yung
ika-7th month. And itong month na ito, bali it falls between November, December, no? Bali ang calendar kasi ng Jew or yung Hebrew calendar, bali yung tinatawag na ecclesiastical year niya, mag-start yun sa month ng Nisan, between March, April. So yun ang baling first month niya. So from their counting, it would be like 7 months. Now, gumagamit din silang tinatawag na civil calendar. Itong civil calendar nag-start sa month ng Tishri. Ito yung pinaka-New Year nila. Ito yung September, October. Bali, last week siya ng September or first week ng October ang kanyang start. So, yung ginamit niya dito is yung Kislev nga, that is the 9 month, no? Ng Hebrew calendar. Ito yung tinatawag na winter time. At nabanggit din dito yung Susa o the palace, na kung saan since si Nehemiah nga doon sa last verse nitong chapter 1 that he is a cupbearer. So it means he must be somebody. So siya ay nasa tinatawag na royal service, yung hari na napag-alaman natin na siya yung si Artaxerxes, no? Bali yung Susa, isa sa capital city ng Elam, no? Yung isang area sa southwest ng Persia, o we call it now Iran. At ito yung time na kung saan yung king kasi hindi siya permanent sa isang city lang, no? Nag-move siya. And during this winter time, nasa Susa siya, no? Yung mountainous area, probably mas maganda siguro yung climate doon, yung weather. Kaya naroon sila sa palace, sa Susa. Yan po. So yan po yung background, no? Na kung saan doon na-meet ni Nehemiah yung kanyang, sabi po dito, relative, pero sa ibang translation, brother. Pero as we look closer pa, na ito yung blood brother, no? Kapatid niya ito, bali sa laman. At tinanong niya at inireport, no, kung ano yung kanilang nakita o na dat nandoon sa Juda, na kung saan yung yung nangyari sa mga tao na naiwan doon, at yung Jerusalem, yung city, no? At inireport niya ito, no, na sinabi niya sa verse 3, no, the people are in great affliction and reproach, and Jerusalem remains broken down, its wall, no. Ayan po. So kaya nung narinig ito ni Nehemiah, no, he was moved. So we will go now dito sa ating pag-aaral, no, sa verse 4, no. So sabi po dito, let me read again, no, Nehemiah chapter 1 verse 4. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. So, meron po siyang tinatawag na 5 gestures upon hearing yung faith ng Jewish people sa Judah at yung situation ng Jerusalem. So alam natin na ibig sabihin sa gesture it has meaning, no? Kung titignan po natin yung Matthew chapter 5 verse 1, sabi dito, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him.
So alam po natin no na yung tinatawag na gesture ng rabay ay merong tinatawag na kahulugan ito. At sa pagtuturo ni Jesus, sabi dito, he was seated. So umupo siya. So what does it mean? Ano yung kino-convey na meaning na ito? Ibig sabihin, pag umupo ang isang rabay, yung kanyang sasabihin na importante. You need to pay attention. You need to give importance. So ating po makikita rito sa Matthew chapter 5, 6, 7. Ibig sabihin, 3 chapters ito na binanggit niya. Ito po yung Beatitudes o yung attitude supposed to be ng isang mananampalataya. At ito rin po yung kanyang ginawa when he was seated doon sa John starting chapter 13, 14, 15, 16, and 17 na kung saan yung kanyang mga habilin sa disciples is very important, no? Ito yung tinatawag na private moment. So, when he sit, it means yung kanyang ituturo ay importante and we need to pay attention. Ayan po. Now, binanggit din po ito nung si Jesus nagbigay ng story sa Luke chapter 14 verses 28 to 30. And let me read sa Amplified Bible, no? Sabi po ng Panginoon dito, for which one of you, when he wants to build a watchtower for his guards, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to finish it? Otherwise, when he has laid a foundation and is unable to finish the building, all who see yung problema sa electronic pag may napindot kang nagbabago kagad. So sabi niya dito, otherwise, when he has laid a foundation and is unable to finish the building, all who see it will begin to ridicule him, saying, this man began to build and was not able to finish. So ayan po. So sabi ni Jesus, if you are going to build, you need to sit down and calculate. Kasi if you don't sit down, you don't calculate, later on, katulad yung sinabi ni Pastor Nestor sa San Teodoro, humingi ng budget, kulang pala. So yun po yun, no? Eh, paano kung kumbaga sa kawalan ng sumunod, di unfinished yun. Then yung makakakita, they will ridicule, sabi dito. Then sabi nga nun, you need to sit down and calculate. Then gumawa siya ng panibagong story in kasunod po nito sa verses 31 to 32 naman, no? Sabi niya, or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with 10,000 men to encounter the one who is coming against him with 20,000. So, ayan po, yung word na sit down o umupo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus umupo sapagkat importante yung kanyang sasabihin. Sinabi din sa istorya ng Panginoong Hesus na pag magtatayo ka, umupo ka, pag-aralan mo, i-calculate mo. At ganoon din kung ikaw ay makikipagdigma, umupo ka, pag-aralan mo. Ayan po. So, napaka-importante itong pag-upo, no? Anong ibig sabihin po nito? Hindi siya umupo dahil hindi siya napagod na katayo, no? Sabihin, kasi yung, kung titignan po natin, yung senaryo, parang nagkita lang sila sa isang lugar, then sinabi, ganito nangyari sa amin, no? I believe hindi po ganun yung senaryo, no? Ito yung sinatawag na private moment. So, Nehemiah, he is not just ordinary person.
So he is in the service of the king. So he is a high-profile person. So saan mo minimit ang mga high-profile person? Sabihin sa mga lugar na secluded o mga private na hindi siya ordinary. So I believe ito'y merong tinatawag na privacy. Katulad ni Jesus, meron siyang privacy sa kanyang disciples sa upper room, no? I believe ito po 'yon na kung saan dito na laman niya lahat yung mga bagay tungkol doon sa kalalagayan ng kanyang mga kababayan at ng city. At dito, yung bagay na yon, no, nagkaroon siya since yung vision, nagkaroon siya ng tinatawag na seriousness over the matter. Hindi lang seriousness, talagang kumbaga sa kanya it involves yung kanyang buong katauhan of having this place na ma-redeem o may restore. So he sat down. What does it mean? It means he made a plan. Gumawa siya ng tinatawag na plano. No, when he sit down, he made a plan because I believe meron siyang vision. Yung vision na yon, no, maaaring ito galing kay Abraham na nung time ni Moses, sinabi ito ng kanyang magulang, kaya si Moses meron din siyang vision kung ano yung God's plan for them. And I believe, alam din to ni Nehemiah what's the God's plan for them. And that they are peculiar people, special people na nilagay ng Diyos sa kanyang promised land. At I believe ito yung kanyang ginawa dito. That is simply plan. At sabi nga sa Proverbs 16 verse 3, commit your work to the Lord and your plans will be established. So ayan, no, commit your work to the Lord and your plans will be established. So when he sat down, it means he made a plan. Ayan po. And I believe he committed it to the Lord. Pangalawang gesture niya is wept. He wept. No? Siya po ay nagtangis. It is an expression of excess or excessive burden wherein it has a big extent because it says he mourned certain days. So it's not just one time. It goes on certain days. So he was moved. In Exodus chapter 2, verse 23, it says, after a long time, the king of Egypt died. The Israelites groaned and cried out under their burden of slavery, and their cry for deliverance from bondage ascended to God. So, ibig po sabihin, nung meron ng bagong hari sa Egypt, nung namatay na yung pero, yung bagong hari, binigyan sila ng mas mabigat na trabaho sa kanilang pagkakaalipin. At dahil dito, they groaned and they cried out. Sila ay umiyak sa Panginoon. At sabi po dito, their cry for deliverance from bondage ascended to God. Isibihin, ito'y narinig ng Diyos. Ito'y umakyat sa itaas at nakarating sa Diyos. In Exodus chapter 3, verse 9, and now, behold, the cry of the people of Israel has come to me. Ito po yon sinasabi ng Panginoon kay Moses. Yung tinawag niya si Moses. Bakit niya tinawag si Moses? Because susuguin niya si Moses sa Egypt para manguna o pangunahan ng Israel na lumabas sa Ehipto. Ito ang sabi ng Panginoon kay Moses. Sabi niya, and now, behold, the cry of the people of Israel has come to me. So yung iyak, yung kanilang
pagtangis dahil sa bigat ng pagpapahirap sa kanila o sa kanilang pagtatrabaho, sa pagkakalipin sa kanila, siya ay umiyak sa Panginoon. At sa ito'y nakarating sa Panginoon at tumugon ang Panginoon by calling Moses because God will going to send Moses to Egypt. Sabi niya, "And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them." So, nakarating sa Diyos at nakita ng Diyos kung paano sila pinahihirapan. At dahil dito, tumugon ang Panginoon. Kaya nga, kung tayo iiyak sa Panginoon, kung tayo lalapit sa Panginoon, God will going to hear us and going to answer our prayer kung ano yung ating kabigatan. Ito rin po yung nangyari kay Isaiah, no? Sa Isaiah 38. So sa Isaiah 38, na kung saan it is the cry of King Hezekiah. Sabi po dito, in those days, Hezekiah, king of Judah, became sick and was at the point of death. Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said, "For the Lord says this, set your house in order and prepare a will, for you shall die and will not live." Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord and said, "Please, O Lord, just remember how I have walked before you in faithfulness and truth, and with a whole heart absolutely devoted to you, and have done what is good in your sight." And Hezekiah wept greatly. Ayan po, si Hezekiah, si King Hezekiah, he wept greatly or he wept bitterly. No? In verse 4, then the word of the Lord came to Isaiah saying, "Go and say to Hezekiah, for the Lord, the God of David, your father, says this, I have heard your prayer. I have seen your tears. Listen carefully. I will add 15 years to your life. I will rescue you and this city from the hand of King of Assyria, and I'll defend this city, Jerusalem." So yan po yung pag-iyak o pagtangis ng malalim ni King Hezekiah sa Panginoon. Na kung saan yung kanyang sakit pinagaling ng Panginoon at binigyan pa siya ng tinatawag na 15 taon. His life was extended. So yan po yun. So ito po yung ginawa ni Hezekiah. He wept. So unang-una, he sat down. Pangalawa, he wept. At yung pangatlo, he mourned. Siya po ay nagluksa, no? Mourn, an expression of sorrow over sin and shame. Ayan po. So lubhang, ibig sabihin, nalungkot si Hezekiah doon sa bagay na kanilang kinakaharap o kanilang nararanasan. Because Nehemiah identified himself, no, with the people. Kaya dito doon sa kanyang ginawa na pagtangis dito, he mourned. Of course, he mourned over sin. Kaya nga sabi ni Jesus, "Blessed are those who have mourned, for they shall be comforted." Ibig sabihin, yung mga those who are mourning over sin and over shame, na kung saan ating pong makikita rito, no? Kasi dito sa kanyang prayer, he identified himself na in-express niya dito yung kasalanan ng
mga forefathers at seems na of course sinama niya yung kanyang sarili dito. Yung ginawa ng kanyang mga forefathers. Sabi niya dito sa verse 6, "Please let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, which I am praying before you day and night. On behalf of your servants, the sons of Israel, confessing the sins of Israel which we have committed against you." Sabi niya, "I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Please remember the word which you commanded your servant Moses, saying, If you are unfaithful and violate your obligations to me, I will scatter you abroad among the people." Ayan po. So, dito, in-identify niya yung kanyang sarili na one of them na nag-violate o nag-disobey sa inuutos ng Panginoon. Yung kanilang paglabag dito. Kaya gano'n na lang yung kanyang tinatawag na kalungkutan sa ginawa ng kanyang ninuno. So ito po yun. Kaya nga ulitin ko po ulit, sinabi ng ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 5 verse 4, "Blessed are those who mourn over their sins and repent, for they will be comforted when the burden of sin is lifted." At dito, si Nehemiah, he identified himself with his ancestors na nagkasala. So yan po yung pangatlo. At yung pang-apat po, ito, yung tinatawag na fasting. He mourned certain days and fasted. Ayan po. So, hindi lang siya umupo, hindi lang siya nanangis, hindi lang siya nalungkot. Then siya rin ay nag-ayuno. Ayan. Yung kanyang pag-aayuno, alam natin, no, sa nakalipas nating pag-aaral, na itong pag-ayuno, ito yung pag-humble o pagbababa ng isang sarili na you want simply to humble o magpakumbaba before God na walang kakayanan, walang abilidad, kung hindi ang Diyos lamang ang mayroong kakayanan. Ayan po. Yung tinatawag na pag-humble o humility na we simply let God ang gagawa ang kikilos. Kaya nga po dito, whenever we humble ourselves, ito po yung time na the hand of God ay kikilos at gagawa sa ating buhay for us to be lifted up. Ayan po. Kaya whenever we humble ourselves, kung tunay po yung ating motive, yung ating intention, sabi ganon, magkakaroon ng tinatawag na lightness o kagaangan ng kalooban. Something is added to us, ayan po, because we already express yung tinatawag na pag-humble. At yung nga sinabi, humble yourself before the Lord and God will going to lift you up. So yan po yung ginawa ni Nehemiah na siya ay nag-fast. No? At I believe hindi nga lang one time yan, but he continue on fasting. At atin po makikita yan, no? Na doon sa chapter 2, na kung saan when he was in duty, napansin siya ng hari na sinabi sa kanya, dati-dati masiyahin ka, palagi kang nakatawa, nakangiti. Pero it seems ngayon, malungkot ka. Meron ka bang dinadala? So yan po yun, no? I believe yung sa kanyang pag-aayo, no? Napansin ng hari, no? Na hindi ito normal o meron siyang kakaibang sitwasyon, no?
napansin po ng hari yun, no? At sabi niya nga, I was afraid. Ayan po, no? Kasi bawal sa harap ng hari ang malungkot. Ayan po. So, ayan. Kung saan yung royal protocol, no? Palaging, kumbaga sa kanya, yung mga tao is sa palasyo ay masasaya, nakangiti, maliwanag sa muka. Ayan po. So, yan ang protocol sa palasyo. So, ayan po yung pang-apat na gesture na ginawa ni Nehemiah na siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. At yung panglima po, yung prayer o yung panalangin na kung saan ito po yung isang bagay no na we let God. Dito nga sa sa panalangin na to, okay, inilagay niya sa kamay ng Diyos yung kanyang situation o nilagay niya sa kamay ng Diyos yung situation na kung saan ang Diyos ang magbibigay ng bukas na pintuan o yung opportunity na hindi sa kanyang sariling kagustuhan o sa kanyang sariling tinatawag na timing, kundi nilagay niya ito sa timing ng God. At he simply prayed until sa time na ang Diyos ay kumilos dito sa kanyang pinapanalangin. At alam natin na ang prayer, kaya nga mayroong tinatawag na pananampalataya, hindi tayo titigil hanggang hindi natin nakikita yung ating hiningi. Mayroong tinatawag na perseverance that we will endure. At ito po yung ginawa ni Nehemiah until sa time that God acted doon sa kanyang panalangin. So kaya doon sa humingi sa Panginoon ng lupa na pagtitirikan ng building, patuloy na manalangin hanggang matanggap ninyo ang inyong hinihingi. Lupa, yung mga materialis na gagamitin, at yung mga tao na gagawa. So yan po yun. At of course, sasabihin natin sa lahat ng mga membro para lahat, ibig sabihin, nananalangin dito. So yan po. So yan po yung ginawa ni Nehemiah, no? Siya ay nanalangin at patuloy siyang nananalangin at patuloy siyang nanalangin hanggang ang Diyos ang kumilos sa kanyang panalangin. At of course, nung nanalangin siya, ang Panginoon ang kumilos by touching the king. At ito po, dito po yung tinatawag na kasagutan sa panalangin. When the king asked him, ayan po, kung ano ang kanyang mga kailangan. So yan po yun, no, na nagbukas ang Panginoon ng opportunity para ang Diyos ang gumawa regarding doon sa kanyang dinidesire o sa kanyang pinagpipray. At alam natin, God makes all things beautiful in its time. Ayan, pag ang Diyos ang kumilos sa tamang panahon, ito po yung napakagandang bagay, no, na huwag tayo magmamadali. Magantay po tayo. Just wait, no? Ayan po. At dapat alam din po natin yon. Alam po natin din. Ito, si Nehemiah, he really means business with God. He is serious do sa kanyang hinalapit sa Panginoon at God sa kanyang kabutihan, since ito yung kanyang kalooban na bumalik ang kanyang bayan sa kanyang lupain, sa Israel, sa Jerusalem, sa Judah. Kaya po, na sa kanyang timing, hindi po niya ang hari si Artaxerxes upang sa ganon, yung mga hinihingi o pinapanalangin ni Nehemiah ay matugunan at ito ay mag-materialize. So, yan po yun. So, hanggang dito na po yung ating pag-aaral, no? At I believe yung mga nagbasa dito, makikita po natin sa contents ng prayer niya, no?
na kung saan ito ay sinagot ng Panginoon. Okay? So, kung meron po kayong karagdagan pa at kung katanungan, no, we are now open para sa inyong sasabihin o sa inyong itatanong. Anybody, meron ba ho na gustong magtanong o magdagdag dito sa ating pag-aaral? Wala na po ba? Siguro po, Pastor Frankie, you can na. I-off mo na siguro yung recording. We will just have a sharing, no? Kasi meron pa tayong like 20 minutes